Dahil sa malakas na pagsabog, napahawak si Dahon sa kanyang ulo dahil sa takot, habang nanginginig ang buong base na parang may lindol. Sa sandaling matapos ang pagsabog, inalis nito ang kamay sa ulo at tumingala sa lahat ng direksyon, puno ng pag-asa upang makita kung ano ang nangyayari sa labas. Nang may biglang nagbukas ng pinto gamit ang dalawang kamay mula sa labas, lumitaw ang malaking katawan ni Seyaong sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sa sobrang takot siya ay napaiyak habang tumutulo ang sipon sa kanyang ilong at walang sinasabi. Ang malahayop na ekspresyon ni Seyaong. Sa sandaling ito, tumingin siya sa mata ni Dahon, tinatakot siya hanggang sa mamatay, at pagkatapos lumapit siya. Pagkatalikod pa lang niya para tumakas, muntik na mabangga ang mukha ni Dahon sa matalim na dulo ng espada na nakatusok sa kisami. Nang kanya itong tingnan nalaman niya na ito ang espada ni Seyaong. Makikita natin ang espada sa harap at halimaw sa likod, walang paraan upang makatakas. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo para tingnan si Seyaong, habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Itinaas ni Seyaong ang kanyang kamay para makita niya at pinisil ito ng mahigpit. At sinabing dito na nagtatapos ang larong taguan, Jung Dahon, makikita ang dalawang sundalo na nakaabang sa labas, habang ang isa ay may kausap sa telepono. At nagsimulang makarinig ang sundalo ng mga utos na mabilis na harangan ang pasukan gamit ang mga natitirang pampasabog. Agad nilang pinasabog ang dalawang higanteng bloke ng bato sa labas ng base, dahilan para matabunan ang pinto na kakabukas pa lang ni Seyaong. Nakita ng mga mata niya pero wala siyang pakialam, hinayaan na lang niyang humarang ang mga batong iyon sa pintuan. Ngayon ikaw na lang at ako ang natitira, Dahon, magsimula na tayo. Sa pagtingin sa baliw na mukha ni Seyeong, takot na takot ang bata. Ang simula ay isang pagpapahirap sa pamamagitan ng paghagis kay Dahon sa dingding, pagkatapos ay isa pang suntok sa gitna ng tiyan, na naging dahilan upang mailuwa niya ang isang bungkos ng dugo at bumagsak sa lupa. Idiniin ang kanyang katawan sa dingding, ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Dahil sa suntok na kanyang sinalo, wala pang 2 segundo, ay tinapakan ng malakas ang kanyang braso, na nagdulot ng sakit na bumabaha sa kanyang isipan. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga mata, si Dahon ay napasigaw sa paghihirap ng mapagtantong ang kanyang braso ay nadurog ng paa ni Seyeong. Pagkatapos ng pagtapak, binawi niya ang kanyang paa na parang walang nangyari, tumingin sa bata na nagsusuka pa rin ng dugo, at pinilit itong tumayo. Dahil walang pagpipilian kundi sumunod, ginawa ni Dahon ang sinabi ni Seyeong. Pareho nilang hindi alam na ang mga air vent ng lugar na ito ay nagsimulang sumirit at biglang gumapang ang usok sa espasyo ng silid na ito. Niyakap ang kanyang durog na braso, sinusubukang bumangon bago maging matatag. Nakita ni Dahon ang isa pa niyang malusob na braso na hinawakan ni Seyeong at kanya itong pinaikot pagkatapos ay hinagis. Ang kanyang buong katawan ay lumilipad palayo sa lakas ng paghagis ni Seyeong. Hindi man lang kumurap ang mga mata niya nang tumalbog ang katawan ni Dahon sa pader. Mabilis niyang ginamit ang kaliwang kamay niya para hawakan ang kanyang lieg at idiin ito ng malakas sa dingding. Nang ilang beses pa niyang binabalak na hampasin ang lalaking ito, bigla niyang nakita ang paglabo ng kanyang paningin. Dumiretso ang dugo sa kanyang mukha mula sa kung saan, na ikinagulat niya. Ang batang sinasakal ay tumatawa ng malakas na parang nababaliw. Alam niyang mamamatay pa rin siya, kaya gusto niyang tumawa sa mukha ni Seyaong. Itinaas niya ang kanyang kamay para punasan ang dugo. Sa labas ay tinanong ni Seung Chul ang matanda, ano ang usok na yon? Huwag mong sabihin gas ito, o isang uri ng lason na ginagawa ninyong biolohikal na sandata. Sinabi ng matanda na ang sandatang tulad niyan ay hindi gagana kay Tak Seyaong. Hindi lamang dahil sa kanyang malaking katawan, kundi dahil ang kanyang immune system ay higit pa sa average ng isang normal na tao. Kaya ano ang punto? Alam na malinaw, ano ang punto ng pag-spray ng 3 gas? Ang matanda ay patuloy na nagsasalita tungkol dito at sinabi na ito ay hindi lason, ngunit kung ito ay hindi lason, ano ito? Well, ito ay isang drugs. Alam niyang bawal itong bagay, kaya nagtaas siya ng kilay at bumulong kay Seung Chul. Sigurado ka ba, parang unggoy ang mukha ng presidente na kumakain ng sili? Ayon sa matanda, nag-spray kami ng 500 kilo ng methamphetamine doon. Nanginginig si Seung Chul nang marinig niya ito. Alam ba niya kung magkano ang halaga ng 500 kilo ng gamot na yon? Ang halaga ng pera ay sapat na para mabuhay ang buong bansa sa loob ng 1 taon. Mukhang alam na iyon ng matanda. Ang matanda ay nagpatuloy sa kanyang pagpapaliwanag.
Kung siya ay may pangangatawan ng maraming beses na mas mataas kaysa sa karaniwang tao, kung sa tingin mo na hindi ka tugma ngunit kung isipin mo ito sa ibang paraan, maaari mong mahihinuha ang sagot. Patuloy lang na nakikinig ang Pangulo sa mga sinasabi ng matanda. Halimbawa, ang kanyang paningin na maraming beses na mas mahusay kaysa sa karaniwang tao ay magiging isang hadlang. Habang si Seyaong ay nakatayo sa harap ni Jung Dahon na may seryosong ekspresyon. Makikita na maraming dugo na tumalsik sa pader, habang si Dahon ay nakasandal sa dingding, maraming sugat sa kanyang katawan, umuubo at umiiyak sa sakit. Basag ang mukha, seryoso niyang tinitigan habang sinasambit ang salitang, paalam, saka itinaas ang kanyang kanang kamao at sinuntok ito ng diretsyo kay Dahon na nanginginig habang nakayuko sa kanyang paanan. At sambit pa ni Seyaong na magkita-kita na lang tayo sa impyerno. At sa isang malakas na suntok na putol ang ulo ni Dahon at ang kanyang buong katawan na wasak. Naiwan na lang ang mga paa na nakaluhod at bumagsak sa sahig. Makikita ang nahati na katawan ni Dahon, tinitigan muna niya ng ilang segundo bago binawi ang kamay pabalik. Tinitigan niya ito habang nanggigigil ang kanyang mukha. At tahimik na sinasambit ang mga pangalang tatay, nanay, Seyon. Napatay ko na silang lahat. Habang nakataas ang kanyang mukha sa langit at tumatawa habang umagos ang mga luha. Natutuwa siya sa pakiramdam ng kagalakan pagkatapos ng paghihiganti, nang bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pagkahilo sa kanyang katawan at pati ang kanyang mga binti ay di nakayanan. Ngayon natuklasan ni Seyaong na may problema sa silid na ito dahil sa usok na yon. Nagsimula siyang sumuray-suray, umatras ang kanyang mga binti, unti-unting inilipat ang kanyang buong katawan sa isang bilog na iginuhit sa lupa. Sa sandaling iyon, umungol ang matanda. At sinabing na yon na, ang sistema kung saan natapakan ni Seyaong ang pinto ay agad na nahati sa kalahati, na nagpapakita ng isang malalim na butas na hinayaan siyang mahulog ng malaya sa ibaba. Hindi ko alam kung dose-dose ng metro ang lalim ng bagay na ito. Ilang segundo na itong bumabagsak at hindi pa rin nakikita ang ilalim. Agad niyang ginamit ang dalawang kamay para hawakan ang mga gilid ng pader para pigilan ang sarili. Hindi niya inaasahan na hindi pwedeng hawakan dahil sa pampadulas na inilagay sa mga dingding. Nagngangalit si Seyaong sa kanyang mga ngipin, na pagtantong hindi siya maaaring tumigil at nahulog na lang ng diretsyo sa ibaba. Pagkapasok niya sa pinakaibaba, ito ay naging isa pang espasyo na matatag na itinayo, at hinayaan na lang ang sarili na mahulog ng ganoon. Biglang may dumaan sa kanyang paningin, tumingin siya sa salamin na bintana sa kaliwa at nakita niya ang isang pulutong ng mga tao. Ngunit hindi nakaligtaan ng kanyang mga mata ang tatlong matandang nakasuit. Hindi kilala ni Seyaong ang dalawang tao, ngunit kilala niya ang lalaking may kalahating pilak at kalahating itim na buhok. Pagkatapos ay galit niyang sinigaw ang kanyang buong pangalang, Jang Seong-chul, sa sandaling tumuntong siya sa plataporma sa ibaba. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatutok pa rin ang mga mata kay Jang Seong-chul. Siya ay umungal at tinawag ang pangalang, Jang Seong-chul, na parang isang hayop na humihingi ng buhay. Kahit na nakatayo sa likod ng isang layer ng metal barrier, nakaramdam pa rin siya ng pagkabahala. Mabilis na nagsalita ang matanda sa walkie-talkie. At agad na inutos na simulan na, at agad na nakita ang ilang mga sundalo sa itaas na inilabas ang isang bagay at patuloy itong ibinagsak sa mahabang tubo na kung saan naroon si Seyaong. Sa labas ang bagay na yon ay may nakasulat na numero 25, isang jamming device, na patuloy na huhulog patungo sa ulo ni Seyaong. Nang malapit na ito sa kanya, nakita niya ang isang stream ng liwanag at pagkatapos ay sumabog. Ito ay parang isang light bomb na naging sanhi ng paglabo ng kanyang paningin. Talagang, kinailangan niyang gamitin ang dalawang kamay para takpan ang kanyang mga tainga dahil ang device na yon, bilang karagdagan sa liwanag, ay lumikha din ng mga tunog na may napakataas na sound wave, na nagdulot ng hindi matiis na sakit sa kanyang ulo. Sumulyap ang Pangulo sa matanda, ipinaliwanag niya na sa isang saradong kapaligiran, ang kakayahan sa paningin at pandinig ay makabuluhang mababawasan. Sa bagay na ito siya ay lubos na mahahadlangan. Pansamantalang epektibo, maniniwala si Seong-chul sa sinabi ng matanda. Ang isa pang 500 kilo ng stimulant ay tiyak na gagawing magulo ang pandama ni Seyaong at lilikha ng mga ingay sa kanyang ulo. Mahirap mag-concentrate at mag-isip. Hindi kailanman nakita si Seyaong sa isang estadong tulad nito, hinampas niya ang kanyang mga kamay sa sahig na sinusubukang tiisin kung ano ang sumasalakay sa kanyang mga ugat. Ngunit determinado ang mga tao sa labas na huwag bumitaw. Agad na nagtaas ng boses si Seong-chul. Ano pang hinihintay mo?
Bilisan mo at patayin mo na ang lalaking iyon. Ano ang iyong pag-aalinlangan? Pagkatapos ng pag-udyok, sinabi ng matanda. Kahit na may kapansanan ang kanyang pandama, hindi kayang patayin ng mga kutsilyo at baril ang taong ito. Alam iyon ng Pangulo ngunit walang pakialam. Gusto lang niyang patayin ang maliit na brat na pumatay sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, dagdag pa ni Mr. Park mula sa likuran. Governoryang mas malalakas na bansa ang tumitingin kay Saiyaong at nakikipagkarera sila para makuha ang kanyang kapangyarihan. Kung kaya natin o dapat tayong mag-withdraw. Isang maliit na dugo mula sa taong ito. Hindi pumayag si Sungchul at agad na sumigaw para pigilan siya. Ang gusto niya ay patayin kaagad si Saiyaong nang walang awa. Buti na lang hindi pumayag ang matanda. Ang kabiguan ang huling pagkakataon na mahuli siya ay nag-iwan sa amin ng maraming mga aral. Isa na rito ay ang uri ng plano na sinabi ni Mr. Park na hinding-hindi magtatagumpay. Upang maipaliwanag ng mas malinaw, ang mga pandama ni Tak Saiyaong ay mabilis na masasanay sa kasalukuyang kapaligiran at kapag nakaalis na siya rito, wala na tayong paraan para mahuli siya. Ngunit, gusto mo pa bang gawin ito? Nanatiling tahimik si Mr. Park, hindi makapagsalita, kaya ibinaling ng lahat ang kanilang mga mata kay Saiyaong at nagnanais na gawin ang huling hakbang na patayin siya. Kasunod ng utos ng matanda, ang grupo ng mga propesor at mga doktor sa likod niya ay naglakad papunta sa control table, nag-click sa mga buton sa ibabaw ng tableta, at sa gayon ay naging sanhi ng paglitaw ng mga tubo sa dingding sa paligid kung saan nakatayo si Saiyaong. Kung saan bumuhos ang isang kulay abo na sangkap na parang gusto nitong punuin siya. Ngunit gaano ito kapamilyar? Sinabi ng matanda na tama ang Pangulo. Ito ay semento. Kung pumutok tayo ng bala sa tubig, hindi ito magkakaroon ng parehong lakas at landas ng paglipad gaya ng gusto natin. At ang semento ay mas mabigat kaysa tubig kaya nangyari ang lahat. Ang mga galaw ni Saiyaong sa loob ng semento ay ganap na madidismaya at dahil hindi siya makagalaw, hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan at siya ay malilibing doon ng buhay. Gustong malaman ng matandang si Sungchul kung gaano katagal bago siya makabalik sa normal na gawain. Actually, hindi niya alam, naisip na lang niya na ang katawan ng teenager na ito ay tila nagtatayo ng immune system para labanan ang mga disadvantages ng paligid, unti-unting nasanay sa paglabas ng gas. Si Sungchul ay naggangalit ang kanyang mga ngipin. Ngunit matandang ito ay nakalkula na ang lahat. Bago mabawi ni Saiyaong ang kanyang katinuan, kailangan nating tapusin ang lahat dito. Unti-unting napuno ng likidong semento ang buong silid. Lubog na lubog si Saiyaong dito. Kaya nahirapan siyang igalaw ang kanyang sarili. Naramdaman niyang nawala ang kanyang paningin at nang muli niya itong buksan, nakita niya ang kakaibang liwanag na sumisikat sa kanya, o sa halip, ang langit at ang nakapalibot na tanawin ay naging pula na nagliliwanag sa kakaibang liwanag. Nasaan ito? Sambit niya, tumingin sa kaliwa, nakatingin sa kanan, nang biglang may tumunog na isang boses mula sa likuran. At agad niya itong tiningnan. Dahil parang pamilyar ang boses na ito, narinig ko na ito noon pa. Sa gitna ng isang grupo ng mga kalahating mata at kalahating bibig na uhog na nakanganga na parang mga halimaw ay isang tao na may napakatangkad na pangangatawan. Napunit ang mga damit sa kanyang katawan. Walang laman ang kanyang baluti at napakaraming puno ang tumusok sa kanyang katawan na nakaipit sa kanya. Sino ka? Tanong ni Saiyaong. Ikaw ba yung taong nagpakita sa alaala ko? Hindi niya makita ng malinaw na mukha ng lalaki dahil may kung anong itim na nakahawak sa kanyang mukha ng mahigpit at kumakalat sa kanyang ulo. Sa pagtingin sa mga bagay sa paligid ng lalaki, hindi talaga maintindihan ni Saiyaong. Ano ang bagay na ito na maaaring maging napakasama? Ang isang tao ay hindi isang halimaw, hindi ko alam kung may magagawa ba ako para makatulong. Biglang nagsalita ang taong iyon, tumalikod at umalis. Masyado pang maaga para labanan mo si Ereb. Anong Ereb? Sambit ni Saiyaong. Patuloy niyang inilibot ang kanyang mga mata nang marinig niya ang sinasabi ulit ng lalaki sa harap niya. Huwag patunayan ang iyong kahinaan sa kamatayan, tanging puot ang nagpapakilos sa bundok. Nang matapos siyang magsalita, bumuhos ang isang madilim na anino mula sa kakaibang pulutong sa likod ng lalaki na parang alon na naghihintay na yakapin si Saiyaong. Narinig niya ang mga huling salita, ang may walang katapusang espiritu ng pakikipaglaban ay tatanggap ng pagpapala ng espada. Ngunit isang tumpok ng itim na likido ang tatama sa kanyang mukha.
Biglang iminulat ni Seyaong ang kanyang mga mata sa takot at nakita ang madilim sa kanyang harapan. Biglang nawala si Seyaong, kaunting usok na lang ang natitira. Ang lalaking iyon ay patuloy na bumubulong sa kanyang sarili, kahit na ang maitim na mga daliri ay nag-aabot at nagkakamot sa buong katawan niya. Kapag nagkita tayong muli ay magiging iba ang lahat. Ang napakadaming mata na nakadikit sa kanya ay diretsong nakatingin sa lugar kung saan nawala si Seyaong. Ang kanyang espada ay nakadikit pa rin sa bubong ng base, at ang mga sundalo ay tumawag ng crane upang i-scoop ito dahil wala silang paraan upang mayangat ito gamit ang kanilang mga kamay. Isang sundalo ang sumandal sa hawakan at bumuntong hininga. Sinabi sa akin na sa balitang sinabi nila na kayang hawakan ni Tak Seyaong ang bagay na ito sa pamamagitan lamang ng isang braso, kaya noong una ay naisip ko na magagawa ko ito tulad niya, ngunit hindi ko ito inaasahan. Nakatayo doon na bumuntong hininga, biglang nag-vibrate ang espada sa ilalim ng kamay niya, saka biglang nag-vibrate ang dulo ng espada na nakadikit sa bubong. Mabilis na lumayo ang dalawa dito para tingnan kung ano ang nangyayari. Ang espada ay patuloy na nag-vibrate ng ganoon. Hindi lamang ito nag-vibrate, ngunit lumikha din ito ng lindol na nagpalayas sa dalawang sundalo. Ang lindol na nilikha nito mula sa base na iyon ay kumalat sa nakapalibot na lugar ng higit sa 10 kilometro, pagkatapos ay bumalik sa orihinal nitong estado. Walang kakaiba, tanging ulap ng usok na nagpapatunay na ang aftershock ay ganap na totoo. Si Seyaong, nahiwalay sa kanyang espada na nakahiga sa bloke ng semento, ay biglang iminulat ang kanyang mga mata na parabang nakikita niya ang lugar na ito. Ang patong ng semento na pinakamalapit sa mukha ni Seyaong ay biglang nabasag, nadurog na pulbos na nagbigay daan sa kanyang bibig na malayang gumalaw. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang umungol ng malakas, unti-unting pumutok ang semento sa kanyang katawan, dahilan upang marinig ito ng ilang tao sa labas. Biglang yumanig ang buong base na parang lindol. Mas matagal na umuungal si Seyaong, mas matindi ang pagyanig ng lugar. Tinawag ni Seyaong ang espada sa itaas at agad sumunod din sa tawag ng may-ari at nagsimulang magkaroon ng iba pang mga pagbabago. Marahas itong nag-vibrate kasunod ng tawag ni Seyaong at pagkatapos ay biglang lumipad mula sa bubong ng base bago pa maabot ng mga sundalo at malaman kung ano ang mangyayari. Lumapit ang isang natulala na tao at natuklasan na sa likod ng usok ay hindi na katulad ng sitwasyong kanina. Sa ibaba, isang sundalo ang sabik na nagtanong, "Hoy, ano ang nangyayari?" Dahil sa nakita hindi agad siya nakasagot. Naiinip na ang commander dahil wala pa din siyang natatanggap na sagot. Sinabi ng isang sundalo na nawala ang espada. At isang malaking butas na lang ang natira. Dahil sa dagundong ni Seyaong ay natakot ang tatlong matandang lalaki, habang si Mr. Park ay napaupo at tumama ang kanyang puwitan sa lupa. Hindi makapaniwala si Sung Chul na sinabi niyang kontrolado ang taong ito. Paano pa siya sumisigaw ng ganoon? Ibig sabihin nagising na siya o ano? Napuno ng haka-haka ang matanda. Walang magbabago dahil kahit anong gawin niya, hindi siya makakatakas sa lugar na ito. Naniwala siya, ngunit wala pang 2 segundo, yumanig ang lupa na naging sanhi ng pagyanig ng lahat. Ano ang nangyayari ngayon? Pagtingin sa paligid ay walang makatwirang paliwanag. Biglang sumabog ang kisami sa itaas mismo ng ulo ni Sung Chul. Nagulat silang lahat sa kanilang nakita. Sa pagtingin dito, napagtanto ng Pangulo na ang halimaw na espada ni Seyaong ang lumitaw at lumulutang sa harap ng napakaraming tao. Bakit nandito ang bagay na yon? Hindi maintindihan ng matanda kung ano ang nangyari, tapos bigla siyang sumigaw. Kailangan na nating umalis. Bilisan niyo, umalis na tayo sa lugar na to. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.